Hello guys! Andito po ulit ako para gumawa ng ice candy pero ibang flavor naman. Melon po to. Mura din at masarap. At saka hindi na po kailangan ng blender. Doon nga po pala sa mga nanood nung sa una kong video, yung mango shake ice candy. Thank you so much po. Sobrang thank you talaga. Ngayon po, kailangan po natin syempre fresh. Ito po kagandahan sa mga ginagawa kong ice candy. Ginagamitan ko po siya ng fresh. Hindi po yung mga nabibili lang sa palengke na yung mga powder tapos ginagawang ice candy. Ito po ay fresh talaga. So, melon, kailangan po natin ng melon, and especially yung condensed po hindi talaga dapat nawawala kasi ang condensed po pampasarap. Tapos yung sugar, water, yung water po is ganun din, 1.25 liter. Ayan. Kasi pag nilagay po yung mga lahok, like, gaya po nitong melon, tapos condense, mapupuno na po siya. Tapos, ito po, yung kakailanganin din po natin to para sa melon. At saka, ayun, yung sukatan, tapos yung ito, pang-cut. So, ayan, ikakat na po natin yung melon. Tapos, tanggalin lang po natin yung buto. Okay. Ito siya. Tatanggalin natin yung buto. Ayan, cut na siya. Nakalimutan ko nga po pala, saka po pala yung plastic ng ice candy. Ito po yung size niya. Ganun din, 1/4 by 10. So, cut na siya. So, liliitan pa natin siya ng hiwa. Kasi kapag kinayod mo siya ng ganito kalalaki, mahirap siyang i-shoot dito sa ng plastic ng ice candy. So, maliliit lang siya para madali siyang ilagay. So, liliitan pa natin siya ng hiwa. So, ito na siya. Ganito siya kaliliit. Ganito siya kaliliit. So, pag inano mo siya, so, maiiksi lang siya. So, aanuhin mo siya ng pagano. So, parang gagawin lang siya yung pambuko salad, kinaganon siya. Like this. Ganito. Ito na po siya. Ito na yung naging nung melon. So, ito yung skin. Ayan, ganyan po yung mangyayari kapag natanggal niya sa skin. So, ilalagay na natin siya sa water. Okay. Ilalagay natin siya sa water. And then, sugar. Isang takal ng sugar. Or dalawa, ganun. Depende sa panlasa nyo. Pero, ako, nilalagay ko isa at kalahati. Tapos, pagka yung medyo hindi pa siya ganun katamis, dinadagdagan ko ulit siya ng sugar. And then, condense. Ayan. Pang-kasarap. Ayan na siya. So, ngayon, nandiyan na yung sugar. Nandiyan na yung
melon, tapos yung condensed, so kakaluin na natin siya. Pwede siyang ano rin, tikman. Kaya kasi yung gamit kong pitsil is with the ano, yung mga numbers para alam ko kung hanggang saan yung water niya, tapos kung gano'n na karami yung sugar, kasi nga ginagawa ko na siya lagi. Ang sarap niya, lasa siyang melon na salad, parang gano'n. Fruit with parang taste din na fruit salad na may melon, parang gano'n. Parang juice. Parang pwede siyang inumin. Actually, minsan ito ginagawa ko na juice. Yun nga lang, ginagawa ko siya ng ice candies. Mas masarap kasi siya pag ice candy. Kasi malamig, tas with ice. So, okay, yan na yan. Next, ilalagay na natin siya sa ice candy na plastic. Gagamit po tayo nito. Tsaka syempre yung ating takalan. Okay? Okay, ito po yung plastic. Maglalagay na tayo sa plastic. Ilalagay natin siya. Ang kagandahan kasi dito sa takalan na to, ito kasi yung ginagamit ko. So, isang takal lang siya sa nilalagay dito. So, dire-diretso lang ako ng takal kasi nga may takalan na ako. Siguro magamit din ako ng chopstick kasi nga minsan hirap siyang i-shoot dito. So, sinusundot ko siya ng chopstick. Ayan siya. Ayan, ang ice candy. Ayan. Titingnan mo siya. Diba, mayroon na siyang may batik-batik siya. So, yun yung pinaka-design niya actually. Pero, para siyang mango rin, pero melon. 2 pesos ang isa. Like, ganun din sa ginawa ko ng mango shake ice candy. Ayan na yung finished product ko. Ice candy na melon. Ang melon is 35 ang isa. Pero pwede makabili ng 3, 100. So, yung 3 for 100, makakagawa na ng 3 beses. Tapos yung condensed naman is nasa 30 plus. Tapos isang gawaan na ganito, isa 2 liter na sa pitzel, makakagawa ng nasa 110 to 105 pieces na ganito. So, tas ang isa. Ayan, fresh siya, tapos masarap. And looks yummy. Okay, thank you po for watching ulit. Salamat po sa mga nanonood. Thank you. Melon ice candy.